Marami ang mga nag-request sa atin at nagbigay ng tip. O akala nyo di ko binabasa yung mga comment nyo na mura daw ang seafood sa Nara Public Market sa Palawan. At dahil recently ay pumunta tayo ng Palawan, ay di natin pinalampas na di natin makita at mapatunayan na totoo ba na mura ang seafood dito sa lugar nila. Sa totoo lang mga ka-wonders, sobrang dismayado ako pagdating ko dito sa Nara Public Market. At wala na nga sana akong balak na i-post pa ang video ito. Pero dahil may nag-comment sa vlog post natin sa Puerto Princesa Public Market at binanggit na naman ulit ang pangalan ng Nara. Sige na nga, ituloy ko na ang pag-post sa video ito at para malaman nyo kung bakit ako nadismaya, panoorin nyo ito. Let's go! Magandang araw sa inyong lahat mga ka-wonder. Kasalukuyan ay nasa Puerto Princesa South Road tayo on the way to Nara Public Market. More or less a 1 hour and 30-minute motorcycle ride coming from Puerto Princesa City para marating natin ang Nara, Palawan. By the way guys, sobrang na-appreciate ko yung mga comments and tips ninyo kung saan natin makikita ang mga murang seafood dito sa ating bansa. Kaya keep those comments going at malay nyo, mapuntahan at mabisita ko yung mga lugar na sinasabi ninyo. Ito yung part dito na nagustuhan ko. Itong mga puno na nagsisilbing canopy dito sa kalsada at talagang napaka-presko dito sa bahaging ito ng Palawan. Kumpara mo sa Luzon, Palawan is still rich in biodiversity and marine resources. Napag-alaman rin natin na ang lugar ng Nara is called the Rice Granary of Palawan. Rice production is the main source of income for the people. Yet according to our subscribers, there are lots of fish in their market and it is cheap. Dito rin sa lugar na ito makikita ang timber industry ng Nara Wood na tinaguri ang pambansang puno ng Pilipinas. Ito kaya ang dahilan kung bakit Nara, Palawan ang pangalan ng lugar nila? Pusit. Magkano kilo sa pusit mo? Yung ganito po? Oh, yung isang kilo niyan. 1.4. 1.4? 1K yung ganito po. Ganito, 1. Pag-port lang yun. Oo, 1.4, 300. Saan? One four sa pusit. Ito yung ano, tabaga? Galunggong. 100 ang kilo. Oo nga eh. Anong isda to, te? Balok po. Ha? Balok. Balo. Ito paksiw. Oo nga. Prito paksiw. Ito naman 100. Yan, biwit. Ito ba yung tinawag nilang espada? Oo. Ah, 100 din yung kilo. Ilan do? So, ayon kay ate nung nakausap ko kanina, maliwanag daw yung buwan kaya walang masyadong nagtitinda ngayon ng mga isda dito sa palengke. Ay, sariwa to. Isa lang sa akin, te. Paulam lang yung makumaga. Kanang po si Mother dito, ha? Wala pa kasi siya. 120, 1/4 sa hipon. Pagkakalahati ko, pwede 220. Bakit po konti yung isda ngayon? Liwanag kasi nung Monday po nakaka-full moon pa lang. Ah, pag full moon, wala masyadong po tinda. naglalaot. Walang naglalaot. Mga ano pa yan siguro, sir? Baka Monday pa po. Ah, okay. Kaya narinig nyo dahil maliwanag ang buwan, walang masyadong nagtitinda ng isda ngayon dito sa Nara Public Market. Ito, 160. Dito po, magkano?
Wonder, sir. 110, 200. 200 ang kilo. Ito, malalaki ito. Tilapia. Dito sa kanan, dito yung meat section. Karne ng baboy. Dito sa kabila naman, mga isda. Kaya lang, tingnan nyo naman, oh. Walang masyadong tinda. Dahil full moon. Ay, ito na lang. Magkano sa bangus? Ha? 250 ang kilo. Dito sa galunggong? 120 dyan. 120. 100 na lang sa'yo dyan, sir. 480 sa hito. Naghanap sana ako ng mga malalaking isda. Wala talaga. Sir, wala pa nga laro. Kaya nga. Ito, oh. Sariwa. Magkano kilo sa liempo? 380. 380 ang kilo sa liempo. Magkano kilo sa manok, Nay? Magkano kilo? 240? Magkano ate? 240 ang kilo sa manok. 280 sa liempo. Magkano sa laman? 380 po. 380? Isang bagay ang napansin ko dito sa palengke nila, organisado at malinis. Knowing na itong Nara Palawan ay di naman talaga siya may tuturing na sikat na tourist destination. Pero malaki at maaliwalas ang palengke nila. Beijing Coron, Palawan! World class na tourist destination pero bulok at luma ang palengke. I hope na mabigyan pansin ang palengke ng Coron ng mga bagong upong politiko. Ayan, di tayo pinalad mga ka-wonder. Dahil maliwanag ang buwan, walang pumapalaot na mga mangingisda dito sa Nara, Palawan. Dismayado tayo, pero ganun pa man, at least may napagtanungan pa rin tayo na presyo ng mga isda at nagkaroon ng idea kung magkano ang bentahan nila. Ang ending, sinubukan natin kainin itong tinatawag nilang Xiaolong o Xiaolong ba ito? Moderately spicy at ang lasa niya goods naman, similar sa mga Thai at Vietnamese noodle soup. Dito ko nga lang ito nakita sa bandang Palawan. At bago tayo bumalik ng Puerto Princesa, dinaanan natin itong magandang Estrella Falls na ginawan ko na rin pala ng content. Dismayado ako dahil di natin natimingan ang maraming isda sa Nara Public Market, pero binawi naman ng ganda ng Estrella Falls. Hanggang dito na lang ulit. See you on our next adventure.